So, hello sa inyong lahat mga preni. So, dahil nga nauuso ngayon yung mga online shopping, nauuso ngayon yung si Lazada, si TikTok, at si Shopee. Ayan, ituturo ko sa inyo kung paano maging affiliate dito kay Lazada. So, last time, gumawa ako ng video tutorial about doon sa kung paano maging TikTok affiliate. So ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano maging Lazada affiliate. So panoorin nyo itong video ko na to hanggang matapos. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-sign up kay Lazada para magkaroon kayo ng extra pagkakakitaan, at ituturo ko yon sa inyo step by step dito sa video ko na to. So dahil usong-uso ngayon yung online shopping, trending na trending ngayon si Lazada, si TikTok at si Shopee, ituturo ko sa inyo kung paano kumita dito kay Lazada nang wala tayong sariling store, wala tayong sariling paninda. So paano nga ba maging Lazada affiliate? So first, gusto ko lang magkwento sa inyo kung paano nga ba ako nagsimula dito kay Lazada. So dati, way back 2016, online seller na talaga ako. So noon, wala pa si Shopee, si Lazada, si TikTok. So wala pa sila. So bali kaming mga online seller, kumukuha kami ng mga paninda sa Divisoria, ganyan. May mga supplier kami noon. So ang paninda namin is pinapadala nila through JNT, LBC, or minsan nag-aabang kami sa mga bus na galing Manila na umuwi dito sa probinsya. Nag-aabang kami kasi doon na sinasakay nung aming mga supplier yung aming mga ino-online na product. So pagka kasi bus, sinasakay nila sa bus, mas mura yung aming binabayaran na pamasahe ng aming mga bagahe, yung mga paninda namin galing Divisoria at Baclaran. At meron din kaming mga supplier galing ng Taytay. So dahil nga ngayon, nauuso na yung mga online shop katulad ng Lazada, Shopee, TikTok. So humina yung benta naming mga online seller na yung dating ginagawa namin. So ngayon parang humina na dahil nga meron ng Shopee, may Lazada na may TikTok. So mas madali nga naman na umorder doon. So ngayon, dahil kami mga online seller ay medyo humina na nga yung benta namin. So nag-isip kami kung paano kami kikita ng gamit pa rin, gagamitin namin si Lazada, si TikTok at si Shopee. So eto na nga, meron kaming na-discover dito sa pagiging affiliate. So lahat ng product ng Lazada, Shopee at TikTok, so pwede mo yung pagkakitaan nang wala kang sariling paninda. So, ang sikreto lang naman dito is dapat meron kang Lazada apps at Lazada verified account. So, dapat verified yung account mo, complete name, nagpasa ka ng ID, at ano pa ba? Basta meron ka ng verified account ng Lazada. So, pagka verified account na yung account, so pwede ka na mag-affiliate dito kay Lazada. At maglagay ka muna ng fund doon sa Lazada wallet mo para at least active yung Lazada wallet mo. Para kapag ka naging affiliate ka, meron kang payment method na siguradong papasok yung information mo doon sa Lazada wallet mo. So, kailangan maglagay ka doon kahit 20 pesos lang. So, mag-cash in ka doon. Lagyan mo siya ng balance kahit 20 pesos lang. Tapos, pagka verified ka na ng account mo, meron ka ng laman yung Lazada wallet, pwede ka na mag-affiliate kay Lazada. So, ituturo ko dito sa video ko na to kung paano nga ba maging affiliate, paano mag-sign up dito kay Lazada para maging affiliate. So ayan, syempre, open nyo muna yung inyong Lazada app. Tapos, punta kayo sa account. Mag-sign up kayo kung wala pa kayong mga account. Since meron akong account, ayan. So, hindi na ako nag-sign up. Kung wala ka pang account kay Lazada, so mag-sign up ka muna. Maglagay ka ng contact information mo, complete name, complete address. Maglagay ka din ng email address mo dyan. At kapag verified na ang iyong account kay Lazada, hanapin mo dyan yung last affiliate, dyan sa baba ng coins, ayan. Pindutin mo yan para dyan ka mag-fill up or mag-sign up ng Lazada affiliate. At dyan sa Lazada affiliate
option na yan. So, dyan ka maglalagay, magsa-sign up ng complete information mo. Maglagay ka ng complete name mo, kung ano yung mga hinihinging details ni Lazada. So, maglagay ka lang. At ilalagay mo din nga pala, ililink mo yung iyong social media account. So, kahit ilang social media account ang pwede mong ilagay dyan. So, doon naman sa referral code, yung code ko na lang yung ilagay nyo kung wala kayong mailagay na referral code. So, ayun, hinihingi din pala ni Lazada yung bank information nyo kasi yan na yung bagong requirements niya sa mga affiliate ngayon. So, linalagay na yung commission sa bangko, hindi na sa GCash. Kung wala ka pang bank account, pwede mo naman yung skip. Basta i-complete mo muna yung iyong personal information na hiningi ni Lazada. Bibigyan ka pa naman ni Lazada ng 60 days na allowance para makapag-open account ka. So, after mo nga makapag-sign up dyan sa Lazada affiliate na yan, so, i-submit mo yan, tapos hintayin mo na i-approve ni Lazada yung application mo. Kaya lagi mong i-check yung email address mo, yung email account mo, kasi doon si Lazada nag-update kung na-approve na yung application mo. At kapag approve na nga yung application mo, so, dyan, puntahan mo na yung last affiliate. I-click mo yan para mapunta ka sa product na pwede mong i-affiliate. Para nga makapag-generate link ka, pindutin mo yung earn ng product at saka mo ikakopy yung link ng product. Pwede mo rin yang i-share doon sa social media account mo sa Facebook. Ayan, i-click mo lang yung option na to. Tapos mapupunta ka na sa option ng Facebook. I-tap mo lang yung Facebook. Tapos mapupunta ka na sa timeline mo. So, dyan pwede ka maglagay ng caption. So, para ma-attract naman yung makakakita ng mga post mo. Tapos, i-click nila yung link na inailagay mo sa post mo. So, ganyan na nga yung mag-a-appear sa timeline mo. So, pag na-click nila yung picture ng product, so, direct na silang mapupunta sa Lazada at doon na sila mag-check out. Isa nga sa kagandahan dito kay Lazada, per click ang commission mo. So, kahit hindi sila bumili dyan sa product na na-post mo, basta napunta sila sa Lazada at bumili pa rin sila ng product na nagustuhan nila, so may commission ka pa rin. So, ganyan lang kadali mag-generate link kay Lazada. So, isang sa kagandahan ng pagiging affiliate is yung wala kang sariling paninda pero may kita ka. So, wala kang sariling puhunan pero may kikitain ka. Ayan. So, sipagan mo lang sa pag-share ng mga product, pag-share ng affiliate link dito sa mga social media platforms na ginagamit mo. So, sipag lang. At isa sa kagandahan dito kay Lazada is ang commission base niya ay galing doon sa mga click ng links. Kunwari, may nag-click ng generate link mo dito kay Lazada. Tapos, hindi naman siya pumili doon sa product na na-post mo, pero na-click niya yung link mo ng Lazada at pumunta siya sa ibang paninda, nag-add to cart siya. At sa loob ng 7 days na gamit yung affiliate link mo na yon, pwede mo yung pagkakitaan. Kunwari, nag-check out siya after 3 days na nag-add to cart siya gamit yung affiliate link mo, yung commission mo doon sa binili niyang product, kahit hindi doon sa pinost mong product, pero bumili pa rin siya kay Lazada, ibang product nga lang yung binili niya, papasok pa rin sa commission mo yung binili niya doon sa Lazada na gamit yung affiliate link na inopen niya. Compared naman kay TikTok na si TikTok, ang commission base naman niya is per order. So, magkakaroon ka lang ng commission kay TikTok kapag nakabenta ka. At isa din sa gusto ko kay TikTok kasi marami kang free sample na may ipon. Kasi papadalan ka ng mga seller ng mga free sample na gagawan mo ng video. At pwede mo pagkakitaan yung mga product na yon, pwede mo ibenta or meron ka ng commission doon sa product pagka nagawan mo siya ng video, meron ka pang reward kay TikTok. Ang isa sa kagandahan ng pagiging TikTok affiliate yung mga free sample. So dito naman kay Lazada, isa sa kagandahan dito kay Lazada is kikita ka doon sa bawat click ng generate link na na-share mo. So yun ang isa sa kagandahan kay Lazada. So in terms naman sa mga payouts, si Lazada naman ay meron kang pag first time mong Lazada affiliate, 60 days bago ka makapag-payout, minimum of 1,200, pwede mo na yun i-cash out. So pagka may na-receive ka na sa email mo na payout or resibo ng iyong payout, ibig sabihin, meron ka na na-receive na ganun, so meron ka na ang commission. Pwede mo nang i-transfer yung commission mo from Lazada to Lazada wallet mo or doon sa bank account na pinasa mo sa kanila. At huwag ka lang mainit doon sa commission mo. Kung hindi ka pa sumasahod kay Lazada, tiyaga lang. Share ka lang ng share ng mga affiliate link kasi bawat affiliate link mo ay pwede mo yung pagkakitaan. So, sipagan mo lang sa pag-share ng mga affiliate link mo kay Lazada para continuous yung pagpasok ng commission mo. Kahit maliit man yung pumapasok ng commission sa'yo, pero kung consistent naman yung pag-share mo ng mga affiliate link mo, so
hindi malabo na hindi ka kumita doon. So may mga nakilala na nga ako dito ng mga affiliate na sumasahod ng 100,000 monthly. So di ba? Sino ba naman ang hindi ma-encourage mag-affiliate pagka ganun yung mga nakikita mo mga affiliate na nakakapagpagawa ng sariling bahay, nakakabili ng mga sasakyan. So di ba kahit mahirap yung pagiging affiliate. So, tiyaga lang. Pag-share ka lang ng mag-share ng mga affiliate link mo galing kay Lazada. Kasi, malay mo, one day, marami kang maibenta, maraming mag-click ng mga affiliate link mo, makabenta ka doon. O, diba? So, hindi malabo na pwede mo rin kitain yung mga kinikita ng mga dati ng mga affiliate dito kay Lazada. Sana may natutunan ka sa video ko na to at sana makabenta ka sa pagiging affiliate, lumaki din yung magiging income mo dito kay Lazada. At kung nagustuhan mo itong aking video, don't forget to subscribe my channel at i-tap nyo na din yung notification bell para updated kayo sa mga video tutorial na i-upload ko dito kay YouTube. Ilalagay ko po sa description yung link para makapag-sign up kayo sa Lazada Affiliate at gamitin nyo na rin yung aking referral code dyan. So, tulong nyo na rin yun sa akin. Ayan. So, puntahan nyo lang yung aking description box para makapag-sign up kayo kay Lazada.